Kayo po na nagpo-process ng vouchers. Tinignan nyo ba ito? Please answer. Yes or no? To invoke my right against self-incrimination. Ha? Kasi yun ang magsasabi kung ano iboboto ng mga membro po ninyo. Would you agree with that, Vice Mayor? Yes, Your Honor. Now, hindi nyo po alam na yung munisipyo po ninyo nagbayad na doon sa lupa kay Mr. Reyes Lim noong 12 February 2020. Hindi nyo po alam. Hindi po namin alam yun. And the treasurer would testify na nabayaran yung amount ay yung lupa noong 12 February 2020 at saka 13 February 2020 dahil dalawang cheque ang ibinayad. Tama po ba, Mr. Treasurer? Isang cheque na amounting to 35 million, the other one is in the amount of 10 million. Yes Plus. po, Your Honor. Tama. Yes. So, nagbayad ang munisipyo bago nabigyan si Mayor ng authority to purchase. Tama po ba, Vice Mayor? Para pong ganun. Yes. Parang ganon. Opo. Oo. And ano po yung authority ninyo, Vice Treasurer, na magbayad in spite of the fact na wala yung kwan o yung resolution? Bakit po kayo nagbayad kaagad? Ano po yung inyong dahilan? Your Honor, kasi po yung voucher po, nakacertify po yung budget officer sa allotment po. Tapos, nakacertify din po yung municipal accountant for documents. Pinirmahan ko po yung funds available. Tapos po, naka-approve for payment po sa municipal mayor. So, in-approve ni Mayor yung payment. Tama Yes, po ba? yes po. Yes. Kahit na wala pa yung resolution na aprubahan ng sanggunian para bigyan siya ng otoridad para bumili bilhin yung lupang yon. Tama po? Yes po. Yes. And totoo rin po ba na Mr. Vice Mayor na hindi dapat si Mr. Lim ang dapat magbenta ng lupa? Ay. Tama? Is it GN Lim? Si Jan Lim. Jenny Reyes Lim. Ang sabi po kasi sa amin, siya po yung legal Hindi, yung pagkaalam po ninyo, hindi po yung sinabi niya. Sa pagkaalam po ninyo, yun ang tinatanong ko. siya Ang po. tinatanong, Siya po. ang alam nyo na may-ari. Opo, kasi patay na yung tatay niya. Ay, Opo. hindi po ba pag bumibili kayo ng lupa, sino po ba ang dapat mag-perform ng due diligence? Yung bumibili o yung nagbebenta? Mr. Vice Mayor, Actually po, hindi ko po under the law, sino ang dapat nag-execute ng due diligence? yung bibili po. Yung bibili ang gagawa ng due diligence at titignan mo kung yung titulo o yung lupa na binibili mo ay totoo at yung may-ari ay totoong may-ari. Di po ba? Tama po. Yes. Did you do that? Hindi po kasi kami yung... Tinatanong ko po, did you do that? Hindi po. Hindi. Yung mga nagproseso ng voucher, Mr. Treasurer, ginawa din ba nila yon? Yung accountant, nandito ba? Oh, please take your seat. Municipal accountant. Siya pa ba yung accountant during the time? Please take your seat. Yung mga ito,
na tinignan nyo ba kung totoong yung bumibili o nagbebenta ng lupa ay siya talagang totoong may-ari at binayaran ninyo? Did anybody sa municipal government of San Simon Sino po? exercise due diligence para mabili itong lupang ito? Di sanggunian, wala. Kayo po na nagpo-process ng vouchers. Tinignan nyo ba ito? Please answer. Yes or no? Please take off your hat, your mask. Hello po. Actually, yung case na to po sir, nasa ombudsman po. So, nasa ombudsman po. So, ano lang din po kami. So you're, Mr. Chairman, I would like so to, you're saying that the case is in the ombudsman and you're saying that you're invoking sub judice? I would Do you have your lawyer? to invoke my right against self-incrimination. Ha? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko before the hearing starts? What is incriminating the question raised by Chairman Akop? Sige nga. Sige nga, you explain. What is incriminating to you? Before, you have a case in the ombudsman, you're part of the case? The ombudsman, tama? Okay, now question. What is incriminating to the question of Chairman Akop? That you will answer. Eh, yung treasurer nga, sumagot eh. Di ba? Eh, di, ito. You're invoking self-incrimination. What is incriminating on that question of Chairman Akop? Regarding dun sa, ano po, sa question. So you will answer the question or you will defend your position with regards to self-incrimination? I'll answer. Okay. Please proceed. Thank you. Before you proceed, let me acknowledge the presence of Deputy Majority Leader Alfred C. De Los Santos representing ang Provinciano Party List. Thank you, Chair. Thank you, boss, for coming. Please proceed. Opo, regarding dun sa due diligence, di po kami nabigyan ng chance na i-review. Tapos, nagpasabi naman po kami kay Mayor na kulang pa yung mga documents. Thank you. Hindi ka naman sasabit dun sa sinabi mo sa tingin ko eh. Hindi po ba? Tinatanong ko lang ang kwan. At sinabi mo kay Mayor na kulang pa yung mga dokumento. Now, let's go to the Mayor. Sabi po ng inyong tresurero noon na kayo po ang nag-utos na bayaran yung kwan, yung lote, yung 33 lots sa inyong tresurero na bayaran. Habang wala yung approved resolution giving you the authority to purchase the lots. Totoo po ba yun, Mayor? Mayor, before you answer the query of Chairman Akop, yung budget officer ba nandito? Wala po. Wala po. Sino yon? Babae po siya. Jacqueline Alparo po. COMSEC is directed to invite the budget officer of San Simon, Pampanga on the next hearing. Please. Yes po. Okay, please proceed, Mayor, to answer the query. Okay. Your Honor, ang sinabi ko po sa ating sa aming treasurer, kung ang mga dokumento ay kompleto na, pwede na po siyang bayaran. Kasi the documents were submitted to their possession, no, including the accountant. So, ang pagkakalam ko, na-scrutinize na po yung mga papeles. Yung sinasabi po ninyo, contrary po doon sa sinabi ng tauhan po ninyo na sinabihan po kayo na
kulang pa yung mga dokumento. And in spite of that, ay inapprove ninyo yung pagbabayad. Your Honor, pwede po kami mag-submit ng documents kung kailangan po. Na the documents are all presents required. Wala naman po akong hinihinging mag-submit po kayo ng documents. Ang hinihiling ko po sa inyo ay kasagutan. Meron po kaming mga papeles na awak na Hindi po. Ang tanong ko po, ang sinasabi po ng mga nagproseso ng papeles, nung sale na ito ay sinabihan po kayo na kulang po yung mga papeles. And in spite of that, nag-order kayo, in-approve ninyo na bayaran yung lupa habang wala pa yung resolution giving you the authority to purchase the lots. Yun po yung aking katanungan. Hindi po ako nagpapasubmit ng papeles kasi marami na akong papeles dito, Mayor. Your Honor, ang resolution po binigay po sa amin yung February 4, no? 2020. And ang lupa po ay nabayaran nung 14 ng February. So nasa amin na po, sa akin na po yung documents na bago po nabayaran yung lupa. Yun na naman statement po nyo, kasagutan Mayor, ay paliwas na rin po doon sa sinabi ng Vice Mayor po ninyo. At narinig naman po na lahat and it's in the records of this hearing na yung sinasabi po nyo ay kontra doon sa sinasabi ng inyong Vice Mayor dati at saka yung mga tauhan doon sa departamento, iba't ibang departamento ng iyong munisipyo. And the next question, Vice Mayor was, Chairman, with the indulgence, before you proceed with the next question, let me acknowledge the presence of Deputy Minority Leader Franz Castro, representing ACT Party List. Please proceed, Chairman. noon pong inapprove ninyo yung resolution na giving authority to the mayor to purchase, Mr. Vice Mayor, alam niyo no po ba na yung lote na yun is subject of a civil case? Mayor, please answer the query. Vice Mayor, please answer Hindi the po. query. Please, off the microphone, Mayor. Please, thank you. Hindi niyo po alam dahil yun nga yung sinasabi ko na hindi kayo nag-exercise ng due diligence sa pagbili ng lupa na yon. And it is incumbent upon the buyer of any real property that the buyer should exercise due diligence. Ngayon, itong lupa ngayon na binili nyo, unang-una, may question na yung nagbenta po sa inyo ay hindi pala dapat siyang magbenta dahil doon sa kaso na hinihir ng RTC Branch 24 na Macabebe, Pampanga, ay sinasabi na hindi siya listed ng heir nung may-ari ng lupa. Okay? Kaya, sinasabi ko, hindi, at saka, tinignan nyo ba yung titulo nung nyo pong diniscuss to, yung resolution na ito? Please Hindi. answer, Vice. Actually po ako personally, Your Honor, tinignan ko po. Now, Mm. sige. Mm. I'll stop you there. Okay. Tinignan mo. Yes po. May nakita ka ba sa titulo na dapat mong malaman? Yun nga po, a while ago, Hindi. May nakita ka ba? Oo, hindi. hindi po ako gaanong expert sa mga Ngayon. titles. May nakita ka ba na nakalagay dun sa titulo na lease pendants? Again, Your Honor, hindi po ako gaanong sa mga Okay. expert Kasi- sa mga titles. Yun ang nga sinasabi ko eh. Yung due diligence to be done by the buyer of any real property. Hindi nyo po sinusunod. Hindi nyo sinisiguro na yung binibili nyong property may problema. Di po ba?